Lumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok. Kumusta at maligayang pagdating? Ngayon, sisilipin natin ang isang walang kupas na anyo ng malikhaing pagpapahayag ng mga Pilipino, ang iskultura. Sa Pilipinas, ang iskultura ay higit pa sa anyo o palamuti. Isa itong paraan ng pagpapahayag ng pagkakakilanlan, pakikibaka, paniniwala, at kagandahan. Mula sa mga sagradong bulol ng mga ifugaw hanggang sa mga monumento ng ating mga bayani, matagal nang ginagamit ng mga Pilipino ang iskultura upang ikwento ang kanilang kasaysayan. Naalala natin ang bulol na inukit upang bantayan ang mga bangan ng bigas sa Cordillera. Ang manunggul jar na may takip na nagpapakita ng dalawang kaluluwang tumatawid sa kabilang buhay. At ang agusan golden image, isang misteryosong figura mula sa sinaunang Mindanao. Mga likhang sining ito mula sa ating nakaraan, ngunit buhay pa rin ang kanilang diwa sa mga sining na nililikha ngayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong bagong iskultura mula sa bawat pangunahing isla ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Hindi ito mga nadiskobring arkeolohikal, kundi mga makabagong likha na itinayo sa mga nagdaang taon at patuloy na nagpapatibay sa makulay at makasaysayang sining ng iskultura sa bansa. Simulan natin sa Luzon. The Victor, matatagpuan sa Bridgetown sa Pasig City, ang napakalaking iskulturang ito na gawa sa bakal ay likha ng Filipino-American na artist na si Jeffer Figueras. Ito ay may taas na 60 metro, mas mataas pa kaysa sa Statue of Liberty. Itinayo noong 2023, tampok dito ang isang walang mukhang atletikong figura na nasa hakbang, sumasagisag sa tatag, tagumpay at ambisyon ng mga Pilipino. Gawa sa perforated stainless steel, nagliliwanag ito sa gabi sa tulong ng sea lights, kaya't nagsisilbing parola ng pag-unlad sa gitna ng Metro Manila. Lapu-Lapu, Sentinel of Freedom, inilipat sa National Museum, bagamat pisikal na matatagpuan sa Maynila, ang 11 metrong taas na iskulturang tanso ni Lapu-Lapu, ang bayaning nagmula sa Mactan, ay sumasagisag sa katapangan ng mga Visayan. Noong Mayo 2025, inilipat ito sa pasukan ng National Museum Complex sa Maynila. Ang paglipat na ito ay nagbigay ng panibagong halaga at pansin sa monumento na nagdiriwang sa katapangan ng mga unang Pilipino sa pakikibaka, at mahalaga rin sa pagtutuwid ng kakulangan sa pagkilala sa mga Visayang bayani sa pangunahing salaysay ng kasaysayan. Spirits of the South, ni Kublai Milan, Davao City, itinayo noong National Arts Month 2025, ang 5 pirasong iskulturang ito ay ginawa mula sa abaka, kawayan, at nito, mga tradisyonal na materyales ng mga katutubong komunidad sa Mindanao. Bawat figura ay kumakatawan sa espiritu ng mga elemento, lupa, tubig, hangin, apoy, at mga ninuno. Ang natural na tekstura at disenyo ng kultura ay sumasalamin sa parehong sinaunang paniniwala at makabagong pagbibigay kahulugan. Sa kasalukuyan, ito ay makikita sa isang pampublikong parke malapit sa sentro ng lungsod ng Davao. At sa pagtatapos ng ating paglalakbay, naway naunawaan nating muli na ang iskultura ay hindi lamang bato o bakal, ito ay boses ng ating lahi, anyong bumabalangka sa ating kasaysayan, at larawang humuhubog sa ating kinabukasan. Mula sa Luzon hanggang Visayas, at patungong Mindanao, bawat obra ay paalala. May lalim ang ating kultura, may lakas ang ating sining, at may saysay ang ating pagkakaisa. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli, patuloy tayong maglakbay, tumuklas, at magmahal sa sarili natin.